Payapa ang pamumuhay sa nasabing lugar. Ngunit nabulabog ng mapadayo ang isang babae. Kinahumalingan ng lahat, lalo na ng mga kalalakihan. Ginamit nito ang taglay na kagandahan at alindog upang mapaikot sa mga palad ang nagnanais na mapalapit sa kanya. Kasagsagan ng tag-ulan. Abala ang lahat sa sakahan, kabilang sina Lolo Simon at Eman. Sa katunayan, napadayo lang sila upang magbigay ng iilang tulong, katulad ng abono para sa pananim na mais. Nang makitang maraming gawain sa sakahan, tumulong na muna sila sandali. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, napahinto si Lolo Simon buhat ng biglang pag-init ng tanga na mutya na nakasabit lamang sa kanyang leeg. Kagad siyang napatingin sa paligid at mula sa hindi kalayuan, napansin niya ang isang babae na nakaupo. May dalang basket na puno ng prutas at kakanin. Nakabalot pa ng dahon ng saging. Ay paring Simon, yan si Kulas. Ang babae naman ay kanyang bagong nobya. Nagkakilala umano sila nung nakaraang araw lang. Napatingin si Lolo Simon kay Aling Dina. Pagkuhan ay napatango at ngumiti bilang pasasalamat sa sinabi nito. Ibinalik niya ang tingin sa magnobyo. Nandidilim ang paningin sa babae. Maganda man ang labas na kaanyuan, hindi pa rin may pagkakaila ang taglay na halimaw sa pagkatao. Pero hindi na muna umaksyon si Lolo Simon. Naisip din niya na baka mabait ito. Marami na siyang nakasalamuang aswang na wala namang masamang intensyon sa mga tao. Lolo, umuwi na po tayo, baka mamaya lalakas ang ulan. Napatingala si Lolo Simon sa kalangitan, binalot ng makapal at mabigat na mga ulap. Dumagungdong sa buong dako ang kulog. Paulit-ulit na gumuhit sa mga ulap ang kidlat. Tumango si Lolo Simon. Nagsimulang magpaalam sa mga magsasaka. Habang lumalakad paalis ng sakahan, hindi niya maiwasang sulyapan ng babae na napatingin din sa kanya. Nang magtama ng tingin, kagad itong nag-iwas. Nagmamadaling binitbit ang basket at saka umalis. Bakit po, Lolo? May problema po ba kayong napansin sa babae? Wika ni Eman. Bakit? Kilala mo ba? Nakikita ko siya mga ilang araw na rin, Lolo. Nobya raw ng pamangkin ni Aling Dina, si Kulas. Ganun ba? Pero Lolo, kinukutuban din ako sa babaeng yan eh. May mga pagkakataon kasi, napapadikit ako dyan eh. Nakakaramdam ako ng kakaiba. Muling napatingin si Lolo Simon sa daan na dinaanan ng babae. Kahit malayo na ito, hindi pa rin nawawala ang alerto ng mutya. Nag-iinit pa rin. Nang tuluyang nakaalis ang babae ay umuwi na si Lolo Simon at Eman. Pagdating sa tahanan, isang masamang balita ang bumungad. Sa ilog na nasa likuran lang ng kanilang bahay ay may natagpo ang patay. Nagkukumpulan na ang mga tao upang makichismis. May iba na nagsasabing sinaksak ng kawatan ng biktima. May nagsasabi din na wala sa katinoan kaya nagpakamatay. Pero nang tignan ni Lolo Simon, wala sa mga nabanggit ang tiyak na dahilan dahil batay sa naiwang bakas ng salarin. Hindi ito gawa ng anumang patalim. Lolo, may kutsilyo sa tabi ng bangkay, pero mukhang hindi naman namatay sa saksak. Tama ka. Ganun na nga. Pinasadahan ng tingin ni Lolo Simon ang buong paligid. Bawat taong naroon ay pinagbasdan. Wala naman siyang kakaibang napansin. Hindi rin naging aktibo ang mutya. Ibig sabihin, nakaalis na ang nilalang na siyang may sala. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagdatingan na ang mga otoridad upang mag-asikaso at mag-imbestiga.
Nang magsimula ang operasyon, napagpasya ni Lolo Simon na umuwi na ng tahanan. Dumiretso naman ng kusina si Eman upang makapagtimpla ng kape. Habang kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon ng mga pulis, tahimik lamang na nakaupo sa bakuran si Lolo Simon. Pasimpleng humihigop ng mainit na kape. Ilang sandali pa, kanya-kanya sa pag-uwian ng mga tao nang biglang bumuhos ang ulan. Maging ang mga otoridad ay napilitang umalis. Dinala ng ambulansya ang bangkay. Sa pag-alis ng lahat, naging alerto si Lolo Simon dahil sa pag-init ng mutya. Kagad niyang tinignan ng paligid at buhat sa hindi kalayuan, lumitaw ang babaeng nakita kanina sa sakahan. Sandali lang ito sa kanyang paningin dahil nagmamadali ding umalis. Parang may kung anong tinitignan. Susundan na sana pero hindi natuloy nang may bisitang dumating. Ang kapitan ng lugar na si Kapitan Hugo. Maulan na araw sa'yo, Lolo Simon. Maulan na araw din sa'yo, Kapitan Hugo. Ano ang atin at naparito ka? May tatanong lang sana ako sa'yo, Lolo Simon. Itong lugar natin, makailang ulit ng dinalaw ng aswang. Ngayon lang may patay na natagpuan dito malapit sa inyo. Sa Sitio 1 at Sitio 5. Hindi ko na alam kung anong gagawin eh. Dito sa atin, ikaw lang ang may kakayahan na tumapat sa mga nilalang na yan. Ay sana naman matulungan mo ang barangay natin. Napahugot ng hininga si Lolo Simon. Inalok niya muna ng kape si Kapitan Hugo bago nila pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Kahit noong hindi pa kapitan si Hugo, sa kanya na talaga humingi ng tulong, lalo na kapag usaping aswang. Madalas kasing inaaswang ang yumaon nitong ina dahil sa sunod-sunod ang pagbubuntis. Mula noon hanggang ngayon, siya na ang nagsilbing takbuhan. Nang magkasundo, nagpaalam si Kapitan Hugo dahil masama na rin ang banta ng panahon. Pasado 5:00 nang tumila ang ulan. Makulimlim pa rin sa labas. Malakas ang hagupit ng kulog at kidlat. Habang ganon ang nangyayari sa labas, sinamantala ni Lolo Simon ang pagkakataon na pakainin ang mutya, ang 7 Arkangeles na pinapangalagaan sa pamamagitan ng orasyon at dasal. Nagsisilbi namang bantay si Eman dahil kapag nagpapakain ng mutya si Lolo Simon, hindi ito pwedeng maistorbo. Ilang minuto ang lumipas bago natapos ang pagpapakain. Nang matapos ang lahat, sila naman ang kumain ng hapunan. At sa kalagitnaan nito, biglang uminit ang mutya. Otomatikong napatayo si Lolo Simon, sumilip sa labas ng tahanan. Kagad ding napalapit sa lagayan ng mga patalim. Kumuha ng itak at nagmamadaling lumabas. Madilim sa paligid, pero malinaw niyang nakikita ang anino ng tinuturo ng mutya. Sinundan niya ito hanggang sa umabot na sa punto na nagkaroon ng habulan. Nang umabot sa masukal na bahagi, nagdadalawang isip si Lolo Simon na tumuloy. Madulas ang daanan, makipot, madilim. Nababahala siya sa posibleng mangyari sa loob ng kakawyan. Kinausap na lamang niya sa hangin ang nagmamay-ari ng anino. Maswerte ka. Mahirap ang daanan. Hayaan mo sa susunod. Susungin ko ang bahaging yan at sisiguraduhin ko na mapuputulan kita ng hininga. Matapos sabihin, dumungaw ang ulo ng aswang sa likuran ng puno sa unahan. Nanlilisik ang pulang mga mata. Nanunot ang amoy. Umaalingasaw ang baho. Mas lalong uminit ang mutya kaya naman hindi napigilan ng galit. Pero dapat munang iligtas ni Lolo Simon ang kanyang sarili. Lolo Simon, nasan ka? Lolo! Napalingon si Lolo Simon nang marinig ang boses ni Eman. Makikita na rin ang ilaw ng sulo sa unahan.
Nang balikan ng tingin ng aswang ay wala na ito. Paunti-unti nang humupa ang init ng mutya. Lolo, nandito lang pala kayo. Akala ko kung ano nang nangyari. Ayos lang ako, Eman. Nakakapanghinayang lang. Hindi ko napagbigyan yung aswang na makulit na yan eh. Hayaan mo na, Lolo. Marami pang pagkakataon. At saka may mas maganda akong balita. Dahil sa sinabi ni Eman, nakumbinsi si Lolo Simon. Umuwi sila ng tahanan. Masinsinang pinag-usapan ang isang bagay. Kinabukasan muling kumalat ang balita na may bangkay na naman na natagpuan sa Sitio 5. 2 ang biktima. Puro lalaki. Magkaiba ang oras ng pagkamatay. Ang isa ay bandang 9:00 ng gabi. Ang isa ay 1:00 ng madaling araw. Batay sa usap-usapan, nakarinig sila ng pagsigaw. Humingi ng saklolo pero hindi nila malaman kung saan banda matatagpuan. Hindi rin lubusang maunawaan kung nasa malapit ba ito o malayo. Sa pagkalito, wala silang nagawa hanggang sa sumapit ang umaga, mga bangkay na ang bumungad. Lolo, sigurado akong aswang ang may gawa nito. Maraming bakas ng kuko sa tiyan at dibdib eh. Idagdag pa ang sugatang leg na buhat ng pagkakakagat. Tama ka. Kailangan maaktuhan natin ang babaeng na pag-usapang Hindi natapos ni Lolo Simon ang gustong sabihin nang biglang mag-init ang mutya. Kagad siyang napatingala sa paligid. Hindi nagtaka nang makita ang babae. Kasama nito ang nobyong si Kulas. Batay sa pormahan, kakagaling lang ng sakahan. Lolo Simon, nandito pala kayo. Ako po si Kulas. Pamangkin ni Aling Dina. Nagmano si Kulas kay Lolo Simon. Sinenyasan naman ito ang nobya na magmano rin. Pero biglang sinakop ng takot ang kabuuan at nag-iwas ng tingin. Hindi na nagtaka si Lolo Simon sa ipinakitang kilos ng babae. Pasensya na po kay Lolo Simon. Mahihain kasi tong nobya ko eh. Siya nga pala si Nene. Tumangulang si Lolo Simon. Ibinaling ang pansin sa nagsisiksikang mga tao. Nakapalibot ang lahat sa mga bangkay. Palihim ding sinulyapan at pinagmasdan ni Lolo Simon si Nene na masyadong mailap sa kanya. Hindi nga nakatiis. Dumistan siya at lumayo. Nagpaalam din maya-maya si Kulas. Nasundan na lamang niya ng tingin ang dalawang papalis. Hindi na rin sila nagtagal. Umuwi na makalipas ang ilang sandali. Sa bahay habang nagpapalipas ng oras, nahulog sa malalim na pag-iisip si Lolo Simon. Naghahanap ng paraan kung paano mahuli sa akto si Nene. Walang ibang tinuturo ang mutya kung hindi siya lamang. Siniguro din ni Lolo Simon na iisa ang salarin sa pagpatay ng mga inosenteng biktima. Yung aswang na sinundan noong nagdaang gabi, pati na rin si Nene ay iisa. Sa paglipas pa ng mga oras ay sumapit ang dilim. Ilang sandali pa. Lumabas si Lolo Simon bitbit ang matalim na itak. Sinindihan ni Eman ang mga sulo sa bakuran. Lolo, mag-iingat po kayo. Tumangulang si Lolo Simon sa apo. Nang makita ang aswang na tinuturo ng tangan, hindi na nag-aksaya ng oras. Kagad sinundan ng bakas. Nakarating siya sa Sitio 3. Malapit lang ang sityong ito sa kanila. Buwat sa hindi kalayuan nakita ang isang binatilyo at isang babae. Naghahalikan pa ang dalawa. Namukaan ni Lolo Simon ang lalaki. Ito ang apo ni Aling Tonya. Pero ang babae ay hindi nakilala dahil nakatalikod. Pinagmasdan lang niya ang galaw ng dalawa hanggang sa mas lalong uminit ang mutya. Ilang sandali lang. Hindi na tao ang kahalikan ng lalaki. Napasigaw ng mapagtanto ang karap. Lumapit si Lolo Simon.
Hinila palayo ang binata na nagkaroon ng malaking sugat sa leeg. Tatagay na sana niya ang aswang pero nakatakas kagad. Hindi na rin nagawang mahabol dahil inalala ang binatang naghihingalo. Dinala ni Lolo Simon ang binata sa mismong tahanan pero hindi na naagapan dahil binawian ng buhay. Napahagulgol. Nagwawala si Aling Tonya sa sinapit ng apo. Ay Diyos ko, sino bang may gawa nito sa apo ko? Nakita ko ang apo mo na may kasamang babae. Nagbabalat kayo lang yon. Ang kasama ng apo mo ay isang aswang. Hindi na nakapagsalita si Aling Tonya. Pinangunahan ng hinagpis at pagdadalamhati. Maging ang asawa nito na si Mang Raul ay hindi napigilang maiyak. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Simon. Matapos ay nagpaalam na. Muling hinanap ang aswang. Nilibot ni Lolo Simon ang buong lugar. Bawat sulok ay kanyang sinuot para mahanap ang aswang. Hindi naman siya nabigo dahil nakita niya rin. May kinakausap pa na lalaki. Sa puntong ito, nasaan yung tao pa ang aswang? At nang makita ang buong itsura nito, hindi na nagtaka si Lolo Simon na si Nene ang bumungad. Pinagmasdan niya muna ang dalawa. Matamang pinakinggan ang bawat usapan. Sa pakikinig, napatiimbagang na lamang si Lolo Simon. Si Nene nangaakit ng mga kalalakian at ito ang binibiktima niya. Hindi na pinatagal ni Lolo Simon. Humakbang na siya palapit at saktong nasa malapitan na. Nag-anyong aswang si Nene. Kagad sinakmal ang leeg ng kawawang binata. Bumulagta na lamang ito habang bumubulwak ang dugo sa bibig. Nangisay at kalaunan binawian ng buhay. Nene, halika ritong aswang ka! Maigpit ang pagkakahawak ni Lolo Simon sa itak. Nagsimula na rin siyang sumambit ng mga orasyon habang sinusundan ang dinaanan ni Nene. Dinala siya sa malawak na kapatagan. Hanggang tuhod ang haba ng mga damong ligaw. Doon sila nagharap. Saan ka ba nang galing? Mas mabuti pang umalis ka sa lugar na ito kung ayaw mong gawin kong libingan niyang kinakatayuan mo. Hindi umiimik ang aswang. Sa halip ay sumugod ito. Kagad nagpakawala ng mga kalmot. Si Lolo Simon bilang maagap, mabilis na nakailag at nagawang mapatamaan ng patalim ang aswang. Natamaan ang huli sa braso. Nagmamadali ding lumayo pagkatapos. Lumingon ito kay Lolo Simon. Masama ang titig. Naanimoy sumiklab ang apoy sa mga mata sa sobrang galit. Kahit anong sugat ang binigay mo sa akin, balewala yan sa dami ng buhay na pinatay mo. Muling nag-usal ng orasyon si Lolo Simon. Pagkatapos ay sumugod kay Nene. Nagkaroon ng salitang pagpalitan ng lakas. Pero dahil protektado ng mutya ang matanda, wala siyang natamong sugat kahit gasgas sa katawan. Hindi katulad ng aswang na muling nakatanggap ng lupit ng itak. Pero nakawala rin matapos mapasubsob sa damuhan si Lolo Simon gawa ng pagkadulas sa naapakang bato. Pagtayo niya, pag-alingasaw na lamang ng amoy ni Nene ang naiwan sa hangin. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting humupa ang init ng mutya. Wala na ang aswang sa lugar. Hindi man natuluyan, hindi na rin nang hinayang si Lolo Simon dahil sa wakas nakilala niya kung sino nga ba ang aswang. Kinabukasan dumalaw si Lolo Simon at Eman sa burol ng apo ni Aling Tonya. Mangilan-ngilan lang ang nakiramay na mga oras na yun. Tanghaling tapat at nasa saka ng karamihan. Naghatid ng kaunting tulong ang maglolo para kahit papano ay may magamit at panggasto sa lamay. Sa kalagitnaan nito, nagip ng paningin ni Lolo Simon si Nene.
Mahaba ang suot lalo na ang pang-itaas. Maayos sa tinakpan ang sugatang braso. Dahan-dahan sa paglalakad. Mababaka sa muka na may iniinda sa katawan. Kagad sinundan ni Lolo Simon si Nene. Ilang distansya na lang sana mahabol na. Pero hindi natuloy nang sumulpot si Kulas mula sa kabilang daan. Magiliw nitong binate ang kasintahan. Inakbayan. Sabay silang naglakad patungong sakahan. Bago sila tuluyang nakalayo, lumingon si Nene. Sinalubong din ni Lolo Simon ang tingin ng babae. Matigas talaga yung mukha ng babaeng to Sige lang, may oras ka sa akin. Ilang sandali pa ay lumapit si Kapitan Hugo. Nagtatanong kung may nahanap na ba siyang salarin. Wala ko ibang maaasahan, Lolo Simon. Alam mo naman na hindi naniniwala sa ganito ang pulisya ng bayan Pilit nilang igigit na ibang rason. Sa katunayan, aswang naman talaga may kasalanan. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Nakilala ko na kung sino ang aswang. Bigyan mo pa ako ng ilang panahon. Mauhuli ko din yan. Napangiti si Kapitan Hugo sa magandang balita. Nag-alok na rin siya ng tulong, katulad ng kanyang mga tanod. Isa lang ang naging pakiusap ni Lolo Simon. Ang mga tanod ng barangay ang magroronda. Papawiin ang bawat taong makikita sa labas. Kagad namang sumaayon si Kapitan Hugo. Walang tanong-tanong. Tumango na lamang. Lolo, mukhang naging masama na ang tingin ni Nene sa inyo Nang makalis si Kapitan Hugo, nilingon ni Lolo Simon si Eman. Napatingin na rin siya sa babaeng tinitignan nito. Mula sa hindi kalayuan nakatayo si Nene, masama ang titig. Masamang titig din ang binigay ni Lolo Simon. Natigilan lang ito ng umulan. Sumilong muna sila sa bahay ni Aling Tonya. Umalis si Nene nang tawagin ni Kulas. Nanatili lang si Lolo Simon at Eman sa lamay habang nakaupo sa gilid. Hindi mapakali si Lolo Simon dahil nagiinit ang tangan. Hinahanap ng kanyang paningin si Nene pero si Kulas lang ang nakita. Tinanong niya ang lalaki kung nasaan ang nobya. Naalerto si Lolo Simon sa naging sagot nito. Nauna pong umuwi ng bahay Magluluto pa raw ho. Kagad lumabas ng bahay si Lolo Simon. Hindi na alintana ang malakas na buhos ng ulan. Sumunod naman si Eman dahil sa pag-aalala. Binaybay nila ang daan patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Kulas. Kaso nga lang walang naabutan. Wala si Nene. Nag-init na ng husto ang mutyang tangan. Kaya napilitan si Lolo Simon na hanapin ang kinalalagyan ng aswang. Sa dulo ng pilapil ay may isang kubo roon. Naroon si Nene. May kasamang lalaki. At katulad ng nakaraang gabi, nanlilin lang para makapangbiktima. Kahit madulas ang daanan ay binilisan ni Lolo Simon ang paglalakad. Humugot na rin siya ng itak sa kanyang tagiliran. Pero bago pa man makarating sa kubo, sumasabay na sa ingay ng ulan ang sigaw ng biktima. Saktong pagdating ni Lolo Simon sa kubo, bumagsak na ang katawan ng lalaki. Nahawakan naman niya ang aswang at tinaga. Natamaan sa likuran kaya gano'n na lamang ang pagwawala. Napabitiw si Lolo Simon dahil sa pagkalmot nito. Hindi naman siya nasugatan pero kakaiba pa rin ang lakas sa taglay ng aswang. Napadaing siya nang tumama ang likod sa dulo ng mesa sa gilid. Sa pag-inda ng pananakit ng bahagi ng katawan, nagkaroon ng pagkakataon na makatakas ang nilalang. Sinubukan itong habulin ni Eman pero pinigilan niya. Walang sapat na kaalaman ng apo para lumaban sa ganung uri ng halimaw. Napaupo na lamang si Lolo Simon. Pinapahapo ang pananakit ng likod.
Inutusan si Emma na humingi ng tulong. Unang dumating ang iilang kalalakihan na kasama ni Nicolas. Inasikaso nila ang bangkay ng biktima at maayos sa tinakpan. Hindi naman pwedeng galawin dahil kailangang dumating ang otoridad. Ay nako, pang ilang bangkay na ba to? Kawawa naman. Wika ni Nicolas. Nakaramdam ng awa ang matanda. Walang alam ang binata sa ginagawang kasamaan ni Nene. Sa pagdating ng otoridad, naging maingat si Lolo Simon sa kanyang sagot. Siya lamang ang natatanging saksi sa nangyari. Hindi na rin niya pinasali sa Eman. Kamuntikan pang maipit dahil sa itak na nakita. Mabuti na lamang naging kumbinsido ang otoridad na wala siyang kinalaman sa naganap. Batay sa sugat ng biktima, walang bakas ng patalim, kaya nabura ang pagdududa kay Lolo Simon. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nadagdagan ang mga biktima. Bawat araw may bangkay na natatagpuan, puro kalalakihan. Makailang ulit na ring hinanap ni Lolo Simon si Nene, pero ang sabi ni Nicolas, umuwi daw ng probinsya. Nang itinanong kung saang probinsya, wala itong binanggit. Hindi rin alam ni Nicolas. Ikaw ba, Kulas? Hindi mo alam ang katauhan ni Nene? Ano pong ibig yung sabihin, Lolo Simon? Sa mga sandaling nagkasama kayo, hindi mo ba siya pinag-iinalaan? Wala ka bang kakaibang napapansin sa kanya? Mga kilos na maaari mong pagdudahan? Sandaling napaisip si Nicolas hanggang sa merong ipinagtapat kay Lolo Simon. May mga pagkakataon na masyado siyang mailap. Umiiwas siya tapos palaging nagpapaalam na lalabas para magpahangin. Matagal siyang makabalik tapos kapag tatanungin ko, sasabihin niya, naaliw lang sa kagandahan ng gabi kaya natagalan. Yun lang ba? Wala nang iba? Kapag bumabalik siya, malinis yung katawan Pero may kakaibang amoy. Yung bang parang kalawang. Malansan, di ko maintindihan. Saan mo ba siya nakilala? Doon lang sa daan patungo ng bayan. Nung lumuwas ako para magbenta ng ani. Madalas ko siyang nakikita hanggang sa nagkausap kami at nagkamabutian. Napabuntong hininga si Lolo Simon. Kinausap niya si Nicolas na kung maaari, tulungan siyang pabalikin si Nene. Madali namang kausap ang binata at kagad na tumango. Nagintay si Lolo Simon sa muling pagbabalik ni Nene. Inasahan niya na tutulungan siya ni Nicolas. Habang naghihintay sa pagbabalik, inihanda na rin niya ang sarili at sinigurong nasa kondisyon ang mutya sa sandaling magkarap sila ng aswang. Bawat 6:00 ng hapon, nagsasagawa ng orasyon si Lolo Simon habang nakalood sa harapan ng altar. Bigla siyang napatigil sa pag-init ng mutyang hawak mula sa kung saan damang-dama ang presensya ng aswang. Kaagad niyang tinapos ang orasyon. Nagmamadaling lumabas at sinundan ng direksyon na itinuturo ng mutya. Katulad ng inaasahan, nakabalik na si Nene na ngayon ay may binabalak namang biktimahin. Kagaya ng paulit-ulit na paraan ng panlilinlang ni Nene, inaakit niya ang biktima at sa sandaling bumigay ang kausap, sa kanya susunggaban. Bago pa ito mangyari, lumapit na si Lolo Simon. Nabigla naman si Nene, nanginginig ang buong katawan. Idiniin ni Lolo Simon ang mutya sa balikat nito. Iho, ngayon lang kita nakita. Hindi ka taga rito ano? Marahang tumango ang lalaki. Napalunok na lamang ng laway si Nene habang palihim na iniinda ang pinsalang dulot ng mutya sa kanyang katawan. Sige na, Iho. Umalis ka na dito. Silang dalawa ni Nene ang natira.
Nagsimula na ang gulo. Nanlaban ang dalaga. Sa lakas niya hindi maiwasang madaig si Lolo Simon. Kahit may kalakasan pa rin ang pangangatawa ng matanda, hindi maiwasang matumba sa tuwing mawawalan ng balanse. Nagtangka pang tumakas ang aswang, pero mabuti na lamang ay sumunod si Eman. Dali-daling hinampas ng kahoy ang aswang. Sumunod ng pag-atake si Lolo Simon. Paulit-ulit na tinaga ang babae. Natigilan na lamang ang matanda nang hindi na gumagalaw si Nene. Patay na yata, Lolo ah. Ilang sandali ang lumipas ay biglang sumunggab si Nene. Itinulak pa si Eman at nagmamadaling tumakas. Nang makabawi si Lolo Simon, binitbit muli ang itak at hinabol si Nene. Kahit mahirap ang daanan, sinika pa rin niyang makaakbang. Hindi kailanman inalis ang tingin sa sinusundang aswang. Hanggang sa nakarating sa masukal na bahagi ng kagubatan, napahinto si Lolo Simon. Lumakas lalo ang pag-ulan. Nagdadalawang isip siya na sumuot sa gubat. Sa bawat pagakbang ni Lolo Simon ay siya ring paglakad ni Nene palayo. Nakatitig lamang sila sa isa't isa. Maigpit ang pagkakahawak ni Lolo Simon sa itak. Palihim na umuusal ng dasal sa isipan. Kahit basang-basa ang katawan dahil sa ulan, nararamdaman pa rin ang pag-init ng mutya. Ilang sandali pa sumugod na ang aswang. Naging handa si Lolo Simon at kagad sinalubong ng taga ang nilalang. Nakailag pa ito nung una, pero napuruhan din sa huli. Tumama ang talim ng itak sa mismong pisngi nito. Itatarak sana ni Lolo Simon ang patalim sa tiyan nang marinig ang boses ni Kulas. Sandali siyang nalingat at muli natakasan na naman. Susundan sana niya ang bakas ng dugo sa mga laman nang bumungad sa mismong harapan si Kulas. Nagtaka pa ito nang makita siya. Lolo Simon, anong ginagawa niyo dito sa gubat? Masyadong malakas ang ulan ah. Madulas. Ikaw ba? Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko si Nene eh. Napagsabihan ko siya kanina dahil ayaw niyang pumunta sa inyo. Nakita ko siyang sumuot dito pero hindi ko naman mahanap. Nandito siya kanina, Kulas eh. Tatapusin ko na sana kaso bigla kang dumating. Teka, tatapusin? Papatayin? Eh bakit naman? Oy Lolo Simon, sumagot ka. Ano bang kasalanan niya? Teka, ikaw ba ang may gawa ng mga sugat niya sa katawan? Lolo Simon, hindi ko alam na ganyan ka kasama. Wika ni Kulas. Tuluyang umalis sa lugar. Hindi naman magawang sisi ng matanda ang binata dahil wala itong alam sa nangyayari. Sinundan pa rin ni Lolo Simon si Nene hanggang sa makarating sa bahay na tinutuluyan nito. Pero nang mapansin siya ni Kulas, sinarado ang pintuan. Kulas, makinig ka sa akin. Hindi tao ang kinakasama mo. Isa siyang aswang. Makinig ka. Kung ayaw mo maging ikaw ay mabiktima. Kahit anong pakiusap ni Lolo Simon, walang balak na makinig si Kulas. Tuluyang nabulag sa pagmamahal at kagandahan ni Nene. Kinukumbinse pa na huwag pakinggan ng matanda dahil gusto lamang siyang patayin ng walang dahilan. At bukod pa dito gumawa pa ng ibang kwento si Nene. Nang wala nang magawa si Lolo Simon, si Aling Dina na ang pinuntahan. Kinausap niya ang tiyay ni Kulas. Humingi ng tulong para maghiwalay ang dalawa. Hindi na rin nagtaka si Aling Dina nang sabihin ni Lolo Simon na isa itong aswang. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala hindi mapalagay ang loob ko kapag nakikita ko ang babaeng yan. Masyado rin siyang mailap sa tuwing susubukan kong kausapin. Kaya kailangan ko ang tulong mo, Dina. Ihiwalay mo si Kulas bago pa mauli ang lahat. Sumang-ayon si Aling Dina sa binabalak ni Lolo Simon. Nagplano sila ng oras at araw
kung kailan gagawin ng hakbang. Ilalayo ni Aling Dina si Kulas, samantalang gagawa ng paraan ni Lolo Simon ang tuluyang pagkawala ni Nene. Pagsapit ng tinakdang araw, nakahanda na sila pareho. Tinawag ni Aling Dina si Kulas para magpatulong sa pagdadala ng natirang bunga ng prutas sa pamilihan. Hindi sana ito dahil nagtataka kung bakit gabi sila aalis, gayong sarado na ang pamilihan sa ganung oras. Pero nagawa naman ng paraan upang mapapayag. Sa kabilang banda sa pag-alis, hinahanap ni Nene si Kulas. Sa pagkatok niya sa bahay ni Aling Dina, sa halip na ang nobyo ang mabungaran, si Lolo Simon ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Wala dito ang hinahanap mo. Pero nandito ang papatay sa'yo. Mula sa likuran, isang uri ng makapal na pulang tela ang dala ni Eman. Ibinalot sa mukha ni Nene. Nagwawala ito pero hindi na nakapalagpa. Matapos dasala ng pangontra ni Lolo Simon, sinabuyan din ng langis ng matanda. Dali-dali nilang binuhat ang katawan nito sa malayong lugar. Dito na isinagawa ang orasyon. Sa puntong ito, susubukan pa ni Lolo Simon na gamutin ang pagkaaswang at ibalik sa pagiging normalang dalaga. Pero kung hindi na madadaan sa gamutan, siguradong kamatayan ang magaganap sa kanya. Lolo, kumusta? Anong gagawin natin? Tinitigan ng ilang sandali ni Lolo Simon ang babae. Napailing na lamang ang matanda. Sa palagay ko, hindi na siya madadaan sa gamutan. Malalim na ang pagkaaswang niya. Wala nang makakapigil dito kung hindi kamatayan. Kung ganun po. Muling ibinaling ni Lolo Simon ang tingin kay Nene. Ipinikit ang mga mata at saka nagdasal. Bago tuluyang matarak ang itak ay natulak pa ito ng dalaga. Napadaos-dos sa mesa si Lolo Simon. Nakatanggap ng kalmot si Eman. Buong puwersa nilang pinigilan ang dalaga. Paulit-ulit na binuhusan ni Lolo Simon ng lana. Wala ring tigil sa pag-uusan ng dasal. Ilang sandali pa bumalik sa anyong tao si Nene. Nangihina. Nagtamo ng maraming galos buwat ng pagkapaso sa lana. Dumating na si Kulas. Kasunod si Aling Dina na pilit pinipigilan ang pamangkin. Lolo Simon, anong ginagawa niyo? Halos magiba ang bakod na kawayan sa bakuran dahil sa pagpupumilit ni Kulas na makapasok sa loob. Dalawa na ang pumipigil sa kanya, si Eman at si Aling Dina. Pero masyadong makulit si Kulas. Gustong mailigtas si Nene. Ano ka ba, Kulas? Sinabing aswang yung kinikilala mong kasintahan. Ano ba gusto mo, mabiktima ka niya? Magtigil ka nga! Hindi aswang si Nene. Gusto niyo lang siyang ilayo sa akin. Nahihibang ka na ba? Kaya nga hinuli ni Lolo Simon dahil isa siyang aswang. Iginiit ni Kulas ang paniniwala. Hindi nagpatinag si Lolo Simon. Ipinagpatuloy ang pagpaparusa kay Nene. Umarte ito na parang biktima. Pinapalabas na siya ang sinasaktan. Naniwala naman si Kulas sa kilos nito. Inihanda na ni Lolo Simon ang patalim na gagamitin sa pagpatay kay Nene. Isang balisong na gawa sa purong tanso. Ilang araw na itong nakababad sa langis at sa dugo ng babaeng usa. Kaso nga lang tuluyan ang nakapasok si Kulas. Nagulat na lamang ang matanda nang dambayin siya nito. Napasubsob sa lupa matapos bigwasan. Si Aling Dina at Eman napasalampak sa lupa matapos pagsusuntukin. Kagad pang kinalagan si Nene at hinayaang makatakas. Nang makabangon si Lolo Simon, isang malakas sa sampalang kanyang ginawad. Mangmang ka, pinatakas mo na naman ang nilalaga. Siya ang may kasalanan kung bakit may namamatay dito sa lugar natin. Kapag nakapambiktima pa yon, ikaw ang isusunod ko, Kulas.
Hindi nga aswang si Nene. Kung aswang siya, matagal niya na akong biniktima. Hindi ka pa niya ginagalaw dahil ikaw ang huling alay. Sa galit ni Lolo Simon, kamuntikan niyang mataga ng itak si Kulas. Mabuti na lamang napigilan ni Eman dahil kung hindi, baka napatay na ang binata. Kinaladkad ito ni Aling Dina at walang tigil na pinagsabihan. Hinanap ni Lolo Simon at Eman ang nakatakas na si Nene. Pinakiramdaman ni Lolo Simon ang paligid. Hinayaan ang mutya na magturo kung nasaan ang nilalang. Kalaunan ay natukoy nila ang kinalalagyan. Umabot pa sa kabilang sityo. Nilapitan ni Nene ang dalawang lalaki nag-iinuman sa madilim na bahagi ng lugar. Humandusay siya sa harapan ng mga ito. Nagpanggap na humingi ng tulong. Nakumbinse ang mga ito sa pag-arte dahil sugatan ang katawan ng babae. Dinaluhan siya ng dalawa at sa sandaling nakalapit ang mga ito ay kaagad niyang sinakmal. Nagwawalat dumadaing ang unang nakagat. Tumalsik ang agos ng dugo. Ang pangalawang lalaki naman ay kaagad binawian ng buhay. Hindi tinigilan ni Nene ang pagkagat sa leeg hanggat humihinga pa. Tumigil lang siya nang mapansin na wala na itong buhay. Binalingan niya ang isang lalaki na pasuray-suray na naglalakad sa kahabaan ng daan. Sumisigaw ito pero walang nakakarinig dahil sa ginawa ng aswang. Nang nagtangkang sunggaban ni Nene ang lalaki, sumigaw na si Lolo Simon. Akala mo siguro, hindi kita masusundan dito. Nang marinig ni Nene ang boses ni Lolo Simon, kaagad siyang lumayo sa lugar. Hindi rin pwedeng pabayaan ni Lolo Simon ang naghihingalong lalaki. Binigyan niya muna ng paunang lunas. Ibinilin kay Emma na dalhin sa malapit na bahay upang bigyan ng maayos na pahinga. Pagkatapos ay sinundan na si Nene. Nakarating si Lolo Simon sa bahay ni Kapitan Hugo. Nagtaka rin siya dahil maraming tao roon. Naroon ang lahat ng tanod sa mismong bahay ng Kapitan. Nang usisain niya ay 2 bangkay ang bumungad. Lolo Simon, mabuti at nandito ka. Tignan mo. 2 bangkay na naman ang natagpuan habang nagroronda mga tanod. Nahanap nila sa magkaibang lokasyon pero dito lang sa lugar natin. Nung makita namin yung bangkay, kakatakas lang nung gumawa eh. Hindi na namin hinabol, baka kami din mapatay eh. Kagabi rin may inaswang sa kabilang sityo. Pero mabuti na lang hindi natuluyan. Ang sabi ng biktima, isang babae daw ang lumapit sa kanya. Niyaya siyang sumama pero ang problema, hindi niya matandaan kung anong itsura ng babaeng yon. Isa lang naman ang babaeng aswang sa lugar natin. Si Nene. Teka, yung kasintahan ni Kulas. Oo. Makailang ulit ko na siyang nahuli pero palaging nakakatakas. Kapitan, tulungan niyo akong lahat. Kailangan nating magkaisa upang mapabilis ang paghuli kay Nene. Ipapakiusap ko rin. Dakpin si Kulas upang hindi na mangialam. Kaagad pumayag si Kapitan Hugo. Inutusan niya ang mga tanod na sundin kung anuman ang sasabihin ni Lolo Simon. Nagsikalat na sa buong lugar ang mga tanod. Samantalang pinuntahan naman ni Kapitan si Kulas. Pansamantalang kinulong upang hindi makagambala sa isinasagawang operasyon. Ilang oras ang lumipas. Wala pa ring Nene na nakita. Pero may isang bangkay na natagpuan. Sa pagkakataong ito, mas bata ang biktima, edad 12. Pinasok ng aswang ang mismong tahanan at doon pinatay. Saksi pa ang ina na nakaratay sa higaan, buwat sa iniindang sakit. Aniya babae ang aswang. Dali-daling hinanap ni Lolo Simon sa paligid. Hindi nagtagal. Siya na mismo ang lumapit.
Ang tanod na kasalukuyang naghahanap sa may sagingan, bigla na lamang napasigaw matapos sakmali ng aswang. Kagad siyang tinulungan na makasama, kaso nga lang huli na ang lahat. Nangingisay, nakahandusay na lamang ang tanod, nakalaunan ay binawian ng buhay. Sugatan din matapos sugurin ni Nene at gawaran ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. May napuruan na kagad, sumunod sa naunang biktimang tanod. Tumigil ka na, Nene. Ako ang harapin mo. Nagkarap na si Lolo Simon at Nene. Sa puntong iyon, mas lalong agresibo ang aswang. Walang humpay sa pagtulo ang laway. Walang pasabing sumugod kay Lolo Simon. Nakailag naman siya at nagawang tagain. Kahit sa kamay tumama, nasagi nito ang galit na aswang. Sumugod ng sumugod hanggang sa paulit-ulit na natamaan. Marami na siyang sugat sa katawan. Makalipas ang ilang sunod-sunod na taga na natanggap. Subalit ayaw pa ring sumuko. Muling naghasik. Sinubukang idamay ang mga tao sa paligid, pero hindi na makapalag matapos pagtulungan ng mga tanod at iba pang kapitbahay na kalalakihan. Bugbog sarado na si Nene, pero hindi ibig sabihin ay malalagutan ng hininga. Pinatigil ni Lolo Simon ang mga ito at pinalayo muna. Ako nang bahala kay Nene. Sisiguraduhin ko na pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya. Dumating na si Eman. Dinala ang nangihinang si Nene sa malawak na kapatagan, malayo sa mga tahanan. May iilan na sumunod sa kanila upang masaksiyan ang gagawing paniningil ng kasalanan. Dahil walang dalang panali, maiging binantayan ni Eman ang galaw ni Nene. Hindi na ito naglikot pa. Wala nang lakas sa katawan. Hindi na rin halos maimulat ang mga mata. Tapos na, Nene. Tumigil ka na. Kailangan mo nang manahimik. Inilabas ni Lolo Simon ang langis. Kasabay nito ang paghawak sa purong tansong balisong. Habang nagdarasal si Lolo Simon, maigpit namang hinawakan ni Eman si Nene mula sa likuran. Nagwawala ito, pero hindi na malakas. Ibinoon ni Lolo Simon ang patalim. Dahan-dahang napaload si Nene at nalagutan ng hininga. Makalipas ang ilang sandali, nagtulong-tulong ang mga tanod para mahukay ng libingan ng bangkay na aswang. Habang isinasagawa ito, tahimik na nagmamasid si Lolo Simon. Hindi lamang ito normal na pananahimik dahil sa kanyang isipan, nagsasagawa ng isang orasyon. Natapos na lamang siya nang matabunan na ang bangkay. Lolo Simon, maraming salamat sa tulong mo. Sa wakas, wala na rin ang bibig, di ba? Ngumiti na lamang si Lolo Simon matapos magsalita ng kapitan. Laking gulat ng matanda nang lumapit sa kanya si Kulas. Humingi ng kapatawaran sa kanyang kilos. Natauan na ang binata. Naintindihan nito ni Lolo Simon dahil biktima lang din siya. Binalaan na lamang niya ang binata. Huwag magtitiwala kagad. At higit sa lahat, huwag mabulag sa kagandahang panlabas. Matapos ng kaganapan ay umuwi na sila ng bahay. Dumiretso si Lolo Simon sa altar. Nilinis ang balisong na nadungisan ng dugo ng halimaw. Pagkatapos ay nilinisan din ang sarili. Hindi na rin pinatagal pa ni Lolo Simon. Lumuhod na siya sa altar at nagdasal. Ang kasunod niyang ginawa ay ang orasyon para sa mutya upang magpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Lumipas sa mga araw, wala nang nabalitaan si Lolo Simon. Naging payapa man ang buong lugar. Hindi pa rin nagpapakampante dahil maraming kahina-hinalang tao ang dumadayo. May ilang nagpapanggap na mamimili, pero hindi na rin sila nagpapakita. Naging tahimik na lamang ang mga tao. Naging tahimik na rin ang mga tanod. Naging tahimik na rin ang mga biktima.
Idinadaan sa pagpakyaw ng mga yamang bukid ang pakikitungo sa mga tao. Pero wala namang nagtatagumpay dahil bantay sarado na ang buong lugar. Nagmistulang malaking aral sa buong baryo ang kaganapan lalo na sa mga kalalakian. Karamihan sa kanila hindi na nagpapadala sa kagandahan at kahit maraming pera pa ang binubungad ng mga mamimili, hindi nagtitiwala kaagad ang mga taga-sityo. Tunay ngang ang karanasan ang isa sa pinakamalakas na aral na matututunan ng tao. Kahit kailan, hindi nila makakalimutan na sa likod ng magandang dalaga, isang halimaw ang nagtatago. Malaki din ang pagpapasalamat nila kay Lolo Simon dahil sa pagpatay sa nilalang. Buwis buhay man ang trabaho, matagumpay niyang binawian ng buhay ang aswang gamit ang tangang mutya at ang balisong na gawa sa purong tanso.